Ang tunog ay parang pagsabog ng isang pangarap. Isang marahas, nakabibinging pagkabasag na pumunit sa malalim na katahimikan ng mansyon. Sa isang iglap, tumigil ang mundo ni Lika. Ang kanyang mga mata, kanina lang ay puno ng pag-aalala, ngayon ay nanlalaki sa purong takot habang nakatitig sa sahig. Doon, sa ibabaw ng kumikinang na marmol, nagkalat ang pira-pirasong puting porselana at ginto, mga labi ng antigong florera na ilang saglit lang ang nakalipas ay buo pa sa kanyang mga kamay. Ang bawat piraso ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Itinaas ni Lika ang kanyang nanginginig na tingin at sinalubong ang mga mata ni Ramon, ang hardinero ng kabilang bahay. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng pagkagulat o awa sa mga mata nito. Tanging isang malamig, mapanghusgang titig na tila nagsasabing, kasalanan mo. Bumalik sa isip ni Lika ang lahat. Ang pagmamadali. Ang bigat ng florera. At ang dahilan ng lahat ng ito. Isang mensahe sa cellphone. Ines de Magiba, please be reminded of the outstanding balance for your sister's upcoming procedure. We require a deposit within this week to secure her schedule. Thank you. Jude's Medical Center Billing Debt. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. This week. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Aninag sa kanyang isipan ang mukha ng bunsong kapatid na si Angela, ang matamis nitong ngiti na pilit nilalabanan ang sakit na unti-unting kumakain sa lakas nito. Ang operasyon sa puso ni Angela ang tanging pag-asa, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nagtitiis sa mansyong ito. Sa ilalim ng isang among ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa alikabok na pinupunasan niya. Angela, para sa'yo to, bulong niya sa sarili kanina lang habang maingat na binubuhat ang florera. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang mapait na sumpa. Ang sigaw ay parang latigo na humampas sa kanyang likod. Mula sa tuktok ng malawak na hagdanan, bumaba si Doña Esmeralda Velez. Ang bawat hakbang nito ay mabigat, puno ng otoridad at papalapit na panganib. Ang mukha nito, nakaraniwan ng nakasimangot, ay napalitan ng isang anyo ng purong galit nang makita ang naganap na trahedya sa kanyang sala. Anong ginawa mo? Ang boses ng Donya ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nagbabadyang pagsabog. Ma'am, sorry po, nagsimulang manginig ang mga labi ni Lika. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nag-uunahan ng bumagsak. Hindi ko po sinasadya. Inabangga po niya ako. Itinuro niya si Ramon na nanatiling tahimik sa isang tabi. Hinarap ni Doña Esmeralda si Ramon, ang mga mata ay nag-aapoy. At sino ka para pumasok sa pamamahay ko at maghasik ng gulo? Layas? Bago ko patawagin ang mga security. Bumuka ang bibig ni Ramon, tila may gustong sabihin, ngunit sa huli ay nag-iwas lang ito ng tingin, nagpakawala ng isang buntong hininga ng inis, at walang salitang tumalikod. Sa pag-alis nito, iniwan nitong mag-isa si Lika upang harapin ang puot ng Donya. Muling bumalik ang atensyon ni Doña Esmeralda sa kanya. Lumapit ito at bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig na kinatatayuan ni Lika. Yumuko ito at pinulot ang isang piraso ng basag na florera. Hindi sinasadya. Ang boses nito ay mahina ngunit puno ng lason. Walang bagay na aksidente lang sa mga taong pabaya at walang ingat na tulad mo. Palibhasa ay sanay ka sa basurahan kaya pati mga mamahaling gamit ay ginagawa mong basura. Dinuro siya nito gamit ang hawak na piraso ng porselana. Alam mo ba kung ano ito, Lika? Hindi lang ito basta florera. Ito ay isang heirloom. Isang bagay na hindi mo kayang bilhin kahit magtrabaho ka pa sa 10 buhay mo. Ma'am, patawad po. Patawarin niyo po ako, hikbi ni Lika, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na anumang oras. Ngunit imbis na awa, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Patawad? Napakadaling sabihin. Sige, pagbibigyan kita. Itinayo siya nito sa pamamagitan ng marahas na paghila sa kanyang braso. Ang florerang iyan ay nagkakahalaga ng 6 na buwang sahod mo. 6 na buwan, Lika. Isipin mo iyan. 6 na buwan.
6 na buwan na walang maipapadala. 6 na buwan na walang pambili ng gamot. 6 na buwan na walang pag-asa para kay Angela. Gumuho ang mundo ni Lika. Mas matindi pa sa pagkabasag ng Florera ang pagkawasak ng kanyang puso. Pero, patuloy ng Donya, ang boses ay tila pulot na maihalong lason, dahil mabait ako, hindi kita sisisantehin. Kailangan ko pa ng isang utusan dito. Isang munting sinag ng pag-asa ang pilit na sumilay, ngunit agad din itong pinatay ng mga sumunod na salita. Sa halip, para mabayaran mo ang utang mo sa akin, lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga, ang hininga ay malamig at puno ng pagkasuklam. Sa susunod na 6 na buwan, magtatrabaho ka para sa akin ng libre. Binitiwan siya nito na parang isang basahan. Napaluhod si Lika sa sahig, sa gitna ng mga piraso ng basag na porselana. Ang mga luha niya ay walang tigil sa pag-agos, ngunit wala nang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Tanging ang sakit, ang bigat, at ang nakakabinging katotohanan na siya ngayon ay bilanggo. Sa sandaling iyon, ang Villa Esmeralda ay hindi na isang lugar ng trabaho. Ito ay naging isang kulungan. At si Lika, na nangangarap lamang ng kalayaan para sa kanyang kapatid, ay ang bagong bihag nito. Layas? Ang salitang iyon, puno ng galit at paghamak, ay tumama sa pandinig ni Ramon na parang isang sampal. Walang salitang umalis siya, dala ang isang inis na hindi niya maintindihan kung para kanino. Para ba sa mata pobreng si Doña Esmeralda? O para sa sarili niya dahil sa hindi niya maipaliwanag na pananahimik? Dapat ay umalis na siya. Dapat ay bumalik na siya sa kabilang bahay, sa kanyang simpleng trabaho, at kalimutan ang lahat. Hindi niya problema iyon. Hindi niya kasalanan na ang babaeng iyon ay lampa at laging lutang ang isip. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang naglalakad palayo. Ngunit ang kanyang mga paa ay maisariling isip. Imbis na tuluyang lumayo, huminto siya sa likod ng isang malagong halaman, kung saan tanaw niya pa rin ang eksena sa may veranda. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang lahat, ang pagluhod ni Lika sa sahig, ang pagbagsak ng mga balikat nito na tila pinasad na ang buong mundo, at ang walang awang pag-alis ni Doña Esmeralda matapos ibulong ang hatol nito. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Ramon. Ang eksenang iyon, ang mayaman na yumuyurak sa mahirap, ang makapangyarihan na nagpapakasasa sa pagpapahirap sa mga walang laban, ay isang bagay na matagal na niyang kinamumuhian. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa likod ng pangalang Piramon at sa kasuotan ng isang hamak na hardinero. Para takasan ang mundo kung saan ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa yaman nito. Pero heto siya ngayon, naging bahagi ng mismong sistemang kinasusuklaman niya. Ang kanyang pananahimik ay parang pagsang-ayon na rin sa ginawa ng Donya. Nakita niya si Lika na dahan-dahang tumayo. Walang emosyon. Parang isang manika na nawala ng tali. Nagsimula itong maglakad palayo sa mansyon, patungo sa dulo ng malawak na hardin, sa isang maliit na upuan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Doon, sa lugar na akala niya ay walang nakakakita, umupo ito at niyakap ang sariling mga tuhod. Hindi gumalaw si Ramon. May kung anong pumipigil sa kanya na umalis. Pinanood niya kung paano nagsimulang manginig ang mga balikat ni Lika. Hindi malakas na pag-iyak, kundi isang tahimik na paghikbi na tila mas masakit pakinggan. May dinukot ito mula sa kanyang bulsa, isang luma at kupas ng litrato. Mahigpit niya itong hinawakan na para bang iyon na lang ang natitirang pag-asa sa mundo. Isang matinding konsensya ang bumalot kay Ramon. Nabangga niya ito. Kung hindi siya humarang sa daan, marahil ay buo pa rin ang Florera. Kung nagsalita lang siya kanina, marahil ay hindi ganoon kabigat ang naging parusa. Biglang nagdilim ang kalangitan. Ang kaninang mainit na sikat ng araw ay tinakpan ng makakapal at maitim na ulap. At sa isang iglap, bumuhos ang malakas na ulan. Otomatikong napatakbo si Ramon patungo sa pinakamalapit na masisilungan, isang maliit at luma ng garden shed na ginagamit na imbakan ng mga gamit sa paghahardin. Pagpasok niya, doon din niya natagpuan si Lika, basang-basa na rin at nanginginig sa ginaw. Nagkatitigan sila. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay biglang bumigat. Ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa yero ng bubong. Si Lika ang unang nag-iwas ng tingin at umusog sa pinakasulok ng shed, tila gustong maging invisible. Katahimikan. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila.
Gustong magsalita ni Ramon, gustong humingi ng tawad, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ano ang sasabihin niya? Sorry sa nangyari kanina. Parang kulang. Parang napakababaw na salita para sa bigat ng problemang idinulot niya. Umupo na lang din siya sa kabilang sulok, pinapanood ang walang tigil na buhos ng ulan sa labas. Maya-maya, narinig niya ang mahinang kaluskos. Nakita niyang binuksan ni Lika ang isang maliit na lalagyan. Sa loob, may 2 piraso ng pandesal at isang nilagang itlog. Ang simpleng baon niya para sa tanghalian. Pinaghati niya ang isang pandesal. At sa 1 kilos na lubos na ikinagulat ni Ramon, iniabot nito sa kanya ang kalahati. O, mahinang sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Gutom ka na siguro. Natigilan si Ramon. Tinitigan niya ang pandesal sa kamay nito, pagkatapos ay ang mukha nitong nakayuko pa rin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pagkasira ng florera, ang galit ng amo nito, ang parusang ipinataw sa kanya, heto ito, inaalok pa rin siya ng pagkain. Isang simpleng gesture ng kabaitan na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pandesal. Salamat! Wala iyon, sagot nito, at nagsimulang kumain ng sarili niyang bahagi. Ang simpleng alok na iyon ang bumasag sa yelo sa pagitan nila. Bakit hindi napigil ang tanong ni Ramon? Bakit mo ginagawa to? Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon. May bakas pa ng luha sa mga mata nito, ngunit wala na ang takot. Ang nakikita niya ngayon ay pagod. Ang alin? Ito, sabi ni Ramon, itinuro ang pandesal. At yung bakit ka nagtitiis sa amo mong yon? Pwede ka namang umalis? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lika. Hindi ganon kadali yon. Bakit hindi, git niya? Huminga ito ng malalim, at nang magsalita ito, ang boses niya ay puno ng isang bigat na ngayon lang naintindihan ni Ramon. Para sa pamilya ko. 2 salita lang. Pero para kay Ramon, ang 2 salitang iyon ay naglalaman ng lahat ng sagot. Sumampal iyon sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Doña Esmeralda. Sa isang iglap, nakita niya si Lika hindi bilang isang lampang kasambahay, kundi bilang isang ate, isang anak, na handang lunukin ang lahat para sa mga taong mahal niya. Tumila na ang ulan. Ang malakas na bagsak nito sa bubong ay napalitan ng mahinang ambon. Tumayo si Lika. Kailangan ko nang bumalik sa loob. Lika, tawag ni Ramon. Lumingon ito. Sorry, sabi niya. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang buong bigat ng salitang iyon. Tumango lang ito at nagsimulang maglakad palayo. Habang nagmamadali, hindi nito namalaya na may nahulog mula sa bulsa ng kanyang palda, isang maliit at lumang pitaka. Teka, naiwan mo, sigaw ni Ramon. Pinulot niya ang pitaka mula sa basang damuhan. Bubuksan niya sana ito para tingnan kung may para malaman niya kung saan ito isasauli, ngunit sa kanyang pagpulot, bumukas na ito ng kusa. Nahulog mula sa loob ang isang tupi-tuping papel at ang litratong kanina pa nito yakap-yakap. Kinuha niya ang mga ito. Ang litrato ay larawan ng isang batang babae, nakahiga sa kama ng ospital, may nakakabit na kung ano-ano sa katawan, ngunit nakangiti pa rin. At ang papel, ng buklatin niya, ay isang resibo. Isang resibo ng gamot mula sa Jude's Medical Center. Ang mga mata ni Ramon ay nanlalaki habang tinitingnan ang halagang nakasulat sa dulo ng resibo. Isang halaga na kayang-kaya niyang gastusin sa isang hapunan lang, ngunit para kay Lika, ito ay isang bundok na kailangang akyatin. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang pagkalutang ng isip. Ang desperasyon. Ang dahilan kung bakit handa siyang tiisin ang lahat. Ang bigat na naramdaman niya kanina ay wala pa sa bigat na nararamdaman niya ngayon. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang katibayan ng paghihirap ni Lika, at alam niyang hindi na niya ito maaaring talikuran pa. Kinabukasan, gumising si Lika na may bigat sa kanyang dibdib na mas matindi pa kaysa kahapon. 6 na buwan. 180 araw ng pagtatrabaho ng walang kapalit. 180 araw na mas malayo sa pangarap niyang operasyon para kay Angela. Paano na? Naghanda siya para sa isang napakahirap na araw. Inaasahan na niya ang doble kayod na trabaho, ang mas matatalim na salita mula kay Doña Esmeralda. Ngunit isang bagay na kakaiba ang sumalubong sa kanya. Pagdating niya sa kusina, ang mga hugasin kagabi na iniwan ng amo niya bilang parusa ay malinis na at nakasalansan na sa lagayan.
Kumunot ang noo niya. Sinilip niya ang sala. Ang sahig ay makintab na para bang may nagmop na habang natutulog siya. Sino ang T? Bulong niya sa sarili, puno ng pagtataka. Pinagkibit balikat na lang niya ito. Baka nagkamali lang siya ng alala. Baka sa sobrang pagod kagabi ay hindi niya namalaya na natapos na pala niya ang mga gawain. Ngunit ang mga misteryosong pangyayari ay hindi natapos doon. Nang lumabas siya para magwalis ng mga tuyong dahon sa hardin, isa sa mga pinakamabigat na gawain, dahil sa lawak nito, natagpuan niya ang mga dahon na nakatumpok na sa isang sulok, handa na lang para itapon. At sa may pintuan ng kusina, may nakasabit na isang maliit na supot na papel. Nang buksan niya, laman nito ay 2 piraso ng paborito niyang Spanish bread, maligamam pa. Tumingin si Lika sa paligid. Sino ang gumagawa nito? Walang ibang kasambahay sa mansyon. Si Doña Esmeralda. Impossible. Mas gugustuhin pa nitong makita siyang naghihirap. Pumasok sa isip niya si Ramon. Pero bakit naman iyon tutulong? Pagkatapos ng malamig na pakikitungo nito kahapon. Umiling siya. Hindi maaari. Habang nagpapatuloy ang araw, naging mas maingat siya. Bawat kilos niya ay may kasamang pag-iisip kung sino ang misteryosong tumutulong sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pag-asa, isang nakakatuwang pagkalito. Kinahapunan, habang nagdidilig siya ng mga halaman malapit sa bakod, nagkasalubong ang landas nila ni Ramon. Nag-iwas agad siya ng tingin, naaalala pa rin ang kahihiyan kahapon. Handa na siyang lagpasan ito nang marinig niya ang boses nito. Lika. Napahinto siya ngunit hindi lumingon. Yung pitaka mo, sabi ni Ramon at iniabot ito sa kanya. Naiwan mo kahapon sa garden shed. Doon lang niya napansin na nawawala nga ang kanyang pitaka. Kinuha niya ito, ang mga daliri ay bahagyang nagdikit sa mga daliri nito. Naramdaman niya ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang braso. Salamat, nautal niyang sabi. Walang anuman. Nang mag-angat siya ng tingin, nagulat siya sa nakita. Ngumiti ito. Hindi isang malawak na ngiti, kundi isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totoong ngiti. Ang ngiting iyon ay nagpabago sa buong anyo nito. Ang suplado at laging galit na mukha ay biglang nagkaroon ng lambot. Ang mga mata nitong laging malamig ay tila nagkaroon ng kaunting init. Naramdaman ni Lika ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sige, may gagawin pa ako. Mabilis siyang tumalikod, dala ang isang kakaibang kaba na hindi niya maintindihan. Sa kanyang pagtalikod, hindi niya nakita ang pag-iling at ang maliit na ngiti na naiwan sa mga labi ni Ramon. Ang hindi nila alam, mula sa bintana sa 2 palapag ng mansyon, may isang pares ng matang-matamang nagmamasid sa kanila. Nakatayo si Doña Esmeralda, may hawak na tasa ng tsaa, ang mga mata ay nanliliit sa nakikitang pag-uusap. Aba, bulong nito sa sarili. Ang daga ay mukhang nakahanap ng kapwa niya daga. Hindi nagustuhan ni Doña Esmeralda ang nakikita niya. Ang paghihirap ni Lika ang dapat niyang nakikita, hindi ang mga palihim na ngitian kasama ang isang hamak na hardinero. Kinagabihan, habang naghahanda si Lika ng hapunan, bigla na lang siyang tinawag ni Doña Esmeralda sa sala. Lika, halika rito. Pumunta siya, handa sa anumang utos. Nakaupo ang amo niya sa isang marangyang silya, umiinom ng alak. Umupo ka, utos nito. Nag-aalangang umupo si Lika sa dulo ng sofa. Mukhang masaya ka yata ngayon, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong pahiwatig. Nakalimutan mo na yata agad ang utang mo sa akin. Hindi po, ma'am, mabilis niyang sagot. Mabuti kung ganoon. Itinuro nito ang bintana na nakatanaw sa hardin. Alam mo, Lika, ang mga halaman sa hardin, may kanya-kanya silang lugar. Ang rosas ay para sa rosas, ang gumamela ay para sa gumamela. Hindi sila naghahalo. Ganyan din ang tao. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, ang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Ang mga basurang tulad ninyo, dapat sa basura lang din napupunta. Huwag kang mangarap ng hindi para sa'yo. Naiintindihan mo ba? Tumango lang si Lika habang nararamdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang babala ay malinaw. Alam niyang si Ramon ang tinutukoy nito. Sige na, bumalik ka na sa kusina. At siguraduhin mong malinis ang buong bahay bago ka matulog. Doblehin mo ang paglilinis.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lika. Ang munting pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Kinabukasan, habang abala si Lika sa paglilinis ng sala, abala rin si Doña Esmeralda sa pagbabasa ng dyaryo. Naiwan ni Ramon ang kanyang wallet sa isang mesa nang mag-deliver ito ng mga bagong tanim na halaman kaninang umaga. Nakita ito ni Doña Esmeralda at kinuha, na may planong itapon na lang sa basurahan. Ngunit dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Wala siyang nakitang pera, mga lumang resibo lang. Ngunit may isang nakatagong bulsa. At sa loob nito, may isang nakatuping litrato. Binuklat niya ito. Isang family picture. Isang masayang pamilya na nakatayo sa harap ng isang malaking kumpanya. Nandoon si Ramon, mas bata, nakangiti at naka-business suit. Katabi niya ang isang matandang lalaki na kilalang-kilala ni Doña Esmeralda, si Don Alejandro de Villa, isa sa mga pinakamakapangyarihang business tycoon sa buong Asya. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mukha ni Ramon sa litrato at ang mukha ng hardinerong kinamumuhian niya ay iisa. Siya ang nawawalang apo ng mga de Villa. Ang pamilyang nagtakwil at nagpahirap sa kanya noon. Isang malamig at nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Doña Esmeralda. Ang inis na nararamdaman niya para kay Lika ay biglang napalitan ng isang madilim at napakagandang ideya. Hindi maaari di. Bulong niya sa sarili, puno ng pagkabigla na mabilis na naging isang masamang plano. Marco Antonio de Villa nagtatago bilang isang hardinero. At umiibig sa aking utusan. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Hawak niya ngayon ang isang alas. Isang alas na hindi lang niya gagamitin para sirain si Lika, kundi para makuha ang matagal na niyang inaasam, ang kanyang paghihiganti. Ang litrato sa kanyang kamay ay parang isang susi. Isang susi na nagbukas sa isang bowl ng masasakit na alaala na matagal nang sinubukan ni Esmeralda na ibaon sa limot. Flashback. 20 taon na ang nakalipas. Isang mas batang Esmeralda ang nakaluhod sa makintab na sahig ng mansyon ng mga de Villa, umiiyak at nagmamakaawa. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang makeup ay kumalat na dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha. Kuya, parang awa mo na, hikbi niya, nakatingin sa kanyang nakatatandang kapatid, ang ama ni Marco. Pautangin mo lang ako. Malaki ang nalugi sa negosyo ko. Babayaran din kita agad kapag nakabawi na ako. Ngunit ang mukha ng kanyang kapatid ay kasing tigas ng bato. Sa likod nito, nakatayo ang kanilang ama, si Don Alejandro de Villa, ang patriarka ng pamilya, na may malamig na pagtingin sa kanyang mga mata. Ilang beses ka na naming tinulungan, Esmeralda, mariing sabi ng kapatid niya. At ilang beses mo na ring winasak ang tiwala namin. Ang pangalan ng pamilya ang dinudungisan mo sa mga palpak mong desisyon. Hindi na maulit, pangako. Wala nang susunod pa. Sabat ni Don Alejandro, ang boses ay puno ng pinal na desisyon. Pinalaki kita sa yaman at karangyaan, pero ang kasakiman mo ang magpapabagsak sa'yo. Simula sa araw na ito, wala ka ng kaugnayan sa pamilyang de Villa. Wala kang lugar dito. Iyon ang huling mga salitang narinig niya mula sa kanyang pamilya. Itinakwil. Ipinagtabuyan. Mula sa isang Velez na may dugong de Villa, naging isa na lang siyang hamak na Velez, dala-dala ang kahihiyan at ang pangakong babalik siya balang araw para kunin ang sa tingin niya ay para sa kanya. Katapusan ng flashback. Ngayon, hawak niya ang litrato ng kanyang pamangkin. Ang bunga ng kapatid na nagtakwil sa kanya. Ang paboritong apo ni Don Alejandro. Ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng yaman na ipinagkait sa kanya. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esmeralda. Ang tadhana ay mapaglaro. Ang lalaking ito, si Marco Antonio de Villa, ay kusang pumasok sa kanyang teritoryo, nagtatago sa likod ng pangalan ng isang hamak na hardinero. At ang pinakamaganda sa lahat, may kahinaan ito. Isang kahinaan na nagngangalang Lika. Nagmadali siyang pumanhik sa kanyang opisina. Isang tawag lang sa dati niyang kontak sa isang private investigation agency ang kinailangan. Alamin mo ang lahat tungkol sa hardinero sa kabilang bahay, ang pangalan ay Ramon, utos niya. At bilisan mo. Hindi pa lumulubog ang araw ay nasa email na niya ang sagot. Bawat detalye ay nagpapatibay sa kanyang hinala.
Si Marco Antonio de Villa, CEO ng De Villa Corporation, ay 2 buwan nang nakalive sa kumpanya. Nagtatago. At ang dahilan? Isang napurnadang arranged marriage na kagustuhan ng kanyang lolo para pag-isahin ang kanilang kumpanya at ang isa pang dambuhalang korporasyon. Kaya bulong ni Esmeralda. Nagtatago ang prinsipe. At naglalaro-laro sa mga mahihirap para takasan ang kanyang responsibilidad. Ang plano ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, malinaw at napakaganda. Hindi na ito tungkol sa simpleng pagpapahirap kay Lika. Mas malaki na ang laro. Gagamitin niya ang pag-ibigan ng dalawa para makuha ang gusto niya. Kinahapunan, sinadya niyang lumabas sa hardin. Alam niyang oras na iyon ang pag-alis ni Ramon. At hindi nga siya nagkamali. Nakita niya itong nagliligpit ng mga gamit. Magandang hapon, bati ni Esmeralda, ang boses ay matamis na parang pulot. Napalingon si Ramon, nagulat. Ma'am, magalang niyang sagot kahit halata ang pag-iwas. Huwag ka nang mag-alala sa nangyari kahapon, sabi ni Esmeralda. Ako na ang bahala sa lahat. Kumunot ang noo ni Ramon, nagtataka sa biglang pagbabago ng pakikitungo nito. Lumapit si Esmeralda, dahan-dahan, na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Alam mo, pamilyar ang mukha mo. Nagkita na ba tayo dati? Hindi po yata, ma'am, sagot ni Ramon, nagsisimula ng kabahan. Sigurado ka, tanong ni Esmeralda, at sa isang mabilis na kilos, ipinakita niya ang hawak niyang cellphone. Nasa screen ang litrato ni Ramon kasama ang kanyang pamilya. Kamusta ka na, Marco pamangkin ko? Nanigas si Ramon. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa narinig. Tita Esmeralda. Tumawa si Esmeralda, isang tawang malamig at puno ng tagumpay. Ako nga. Ang itim na tupa ng pamilya. Ang tinakwil. Ang naghirap. Habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa akin din. Anong kailangan nyo? Nanginginig na tanong ni Marco. Simple lang, sabi ni Esmeralda, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Gagamitin ko ang babaeng yan laban sa iyo. Itinuro niya ang bintana ng kwarto ni Lika. Ang munting kasambahay mo. Ang iyong kahinaan. Sisirain ko siya. Ibabalita ko sa buong mundo, sa lahat ng business partners ng pamilya ninyo, na ang dakilang CEO ng De Villa Corporation ay nakikipaglaro sa isang hamak na katulong. Isipin mo na lang ang kahihiyan. Isipin mo ang sasabihin ng lolo mo. Huwag. Huwag niyo siyang idamay dito, pakiusap ni Marco, ang boses ay puno ng desperasyon. May paraan para hindi ko siya idamay, sabi ni Esmeralda. Ibinaba niya ang kanyang boses, na para bang nagbibigay ng isang mapagbigay na alo. Hiwalayan mo siya. Ngayon din saktan mo siya. Palayasin mo siya sa buhay mo. Ipakita mo sa kanya na isa ka lang namang walang kwentang hardinero na pinaglaruan lang siya. Hindi ko kaya, mahinang sagot ni Marco. Hindi mo kaya? Tumawa ulit si Esmeralda. Kung ganoon, bibigyan kita ng mas magandang dahilan. May kinuha siyang isang folder mula sa ilalim ng isang paso. Inihagis niya ito sa paanan ni Marco. Buksan mo. Nanginginig na pinulot ni Marco ang folder. Sa loob, naroon ang lahat. Ang mga medical record ni Angela de Magiba. Ang mga promissory note ng kanilang pamilya sa iba't ibang tao. At ang pinakamatindi sa lahat, ang kontrata ng utang ng ama ni Lika sa isang kilalang-kilalang loan shark sa kanilang probinsya, isang taong walang puso at kayang pumatay para sa pera. Isang tawag ko lang sa loan shark na yan, sabi ni Esmeralda, ang bawat salita ay may bigat. Sasabihin kong mayaman ka at kaya mong bayaran ang utang ng mga Dimagiba. Pero syempre, hindi niya sisingilin ang utang. Dadagdagan niya pa ang interes. At kapag hindi sila nakabayad, alam mo na ang kasunod. Ang pamilya niya sa probinsya ang mananagot. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin kay Esmeralda. Ang nakita niya ay hindi ang kanyang tiyahin, kundi isang demonyo na may mukha ng isang anghel. Pili ka, Marco, bulong ni Esmeralda, habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang pamangkin. Ang puso ng babaeng mahal mo o ang buhay ng pamilya niya? Gumuho ang mundo ni Marco. Na-corner siya. Walang kawala. Ang pagtakas niya mula sa kanyang gintong hawla ay nagdala lang sa kanya sa isang mas masahol na kulungan,
kung saan ang kalayaan ng babaeng minamahal niya ang nakataya. Ang mga salita ni Esmeralda ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Marco. Ang puso niya o ang buhay ng pamilya niya? Isang pagpipilian na hindi naman talaga pagpipilian. Isang tanong na mayroon lang iisang tamang sagot, gaano man ito kasakit. Tinitigan niya ang kanyang tiyahin, ang babaeng may dugo niya, ngunit may pusong demonyo. Nakita niya ang kasiyahan sa mga mata nito, ang tagumpay ng isang taong nagagalak sa pagdurusa ng iba. Alam ni Marco na wala siyang laban. Hindi sa ngayon. Ang tanging magagawa niya ay sumunod para mailigtas ang mga taong wala namang kasalanan. Sige, halos pabulong niyang sabi, ang bawat letra ay tila isang tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Gagawin ko. Isang ngiting mapang-asar ang sumilay sa mga labi ni Esmeralda. Mabuti. Gusto kong makita siyang umiiyak. Gusto kong makita siyang durog na durog. Siguraduhin mong hindi na siya babalik pa. Tumalikod na si Esmeralda, iniwan si Marco na nakatayo roon, hawak-hawak ang folder na naglalaman ng sentensya niya. Pakiramdam niya ay tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng ilang minuto. Ang pag-ibig na nagsimula pa lang mamukadkad sa puso niya ay kailangan na niyang pitasin at yurakan. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Ang kanyang maliit na kwarto sa likod bahay ay tila isang kulungan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mukha ni Lika, ang pag-aalala nito, ang pagod, ang munting ngiti na sumilay sa mga labi nito kahapon. Ang ngiting iyon, ang munting sinag ng araw na iyon sa buhay niya, ay siya mismo ang papatay. Bumangon siya at binuksan ang kanyang laptop. Ito na ang huling tulong na maibibigay niya. Sa ilalim ng isang anonymous na account, nag-transfer siya ng malaking halaga sa 2 destinasyon. Una, sa Ethically Judas Medical Center, sapat na halaga para bayaran ang buong operasyon at lahat ng gastusin sa ospital ni Angela. Pangalawa, isang halaga na higit pa sa sapat para bayaran ang utang ng pamilya di Magiba sa loan shark. Nag-iwan siya ng mensahe sa bangko mula sa isang nagmamalasakit. Huwag nang alamin kung kanino galing. Isinara niya ang laptop. Iyon na. Ang pisikal na problema ni Lika ay naayos na niya, ngunit alam niyang papalitan niya iyon ng isang sugat na mas malalim at mas mahirap gamutin, isang wasak na puso. Kinabukasan, tumingin si Marco sa salamin. Ang anyo ni Ramon, ang simpleng hardinero na may mabuting puso, ay kailangan niyang ibaon. Sa halip, tinawag niya ang anyo na matagal na niyang tinatakasan, ang anyo ni Marco Antonio de Villa. Ang malamig, arugante at walang pakialam na si. Huminga siya ng malalim, pinatigas ang kanyang puso, at nagsuot ng isang maskara ng kasamaan. Hinintay niya si Lika sa hardin, sa lugar kung saan sila unang nagkausap ng matino. Nakita niya itong papalapit, may daladalang pandilig. Sa isang saglit, nanghina ang kanyang loob. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito, at sabihing magsama tayong lumaban. Ngunit naisip niya ang banta ni Esmeralda, ang panganib sa pamilya nito. Kailangan niyang gawin ito. Lika, tawag niya, ang boses ay sinadya niyang gawing malamig at walang gana. Napahinto ito, at nang makita siya, isang munting ngiti ang nagsimulang sumilay sa mga labi nito. Ramon. Magandang umaga. Hindi siya umiti pabalik. Kailangan nating mag-usap. Nawala ang ngiti nito, napalitan ng pagtataka. Tungkol saan? Tungkol sa atin, sabi niya. O sa kung ano man itong akala mong mayroon tayo. Kumunot ang noo nito. Hindi kita maintindihan. Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng isang tawang mapanghamak. Ano nang hindi mo maintindihan? Akala mo ba talaga may gusto ako sa'yo? Sa isang tulad mo. Ang mga salita ay tumama kay Lika na parang isang malakas na sampal. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Gising, Lika, patuloy niya, bawat salita ay isang saksak sa sarili niyang puso. Nagsasawa lang ako. Kailangan ko ng kalaro. At ikaw, sakto, nandyan ka. Isang hamak na utusan na madaling mauto. Pero tapos na ang laro. Nakuha ko na ang gusto ko. Sawang-sawa na ako sa'yo. Sinungaling, nanginginig na sabi ni Lika, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi yan totoo. Totoo. Tumawa ulit siya. Alin ang totoo? Na may pakialam ako sa'yo. Lika, tingnan mo ang sarili mo. At tingnan mo ako.
Sa tingin mo ba talaga, magkakagusto ako sa isang katulad mo? Huwag kang masyadong mangarap. Ang bawat salita ay lalong nagpawasak sa anyo ni Lika. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang unang butil ng luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang pagbagsak niyon ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Marco. Kaya pwede ba, sabi niya, tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Lubayan mo na ako. Huwag ka nang lalapit sa akin. Maghanap ka ng kalaro sa mga kauri mo. Tumalikod siya. Hindi niya kayang makita pa ang itsura nito. Bawat hakbang palayo ay parang paghakbang sa nagbabagang uling. Hayop ka, narinig niyang sigaw ni Lika sa likod niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa likod ng mansyon kung saan walang nakakakita. Doon, sumandal siya sa pader, napahawak sa kanyang dibdib at humagulgol ng tahimik. Wasak na wasak siya. Samantala, tumakbo si Lika ng walang direksyon, ang mga luha ay bumubulag sa kanyang paningin. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at doon ibinuhos ang lahat ng sakit. Ang mga salita ni Ramon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Sawang-sawa na ako sayo. Huwag kang mangarap. Ang munting pag-asa na naramdaman niya ay naging abo. Ang lalaking akala niya iiba ay katulad lang din pala ng lahat. Mas masahol pa. Ginamit lang siya. Pinaglaruan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinubukang patatagin ang kanyang boses bago sumagot. Hello, Nay. Anak. Lika. May maganda akong balita. Ang boses ng kanyang ina ay masaya, masigla, isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Ano po yun, Nay? Bayad na lahat, anak. Bayad na ang utang natin kay Mang Rodi. At ang ospital, tumawag sila, bayad na rin daw ang operasyon ni Angela. May schedule na siya sa susunod na linggo. May isang anghel daw na nagbayad ng lahat, anak. Hindi nagpakilala. Hindi ba't isang himala? Natigilan si Lika. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang pera. Ang biglang pagbabago ni Ramon. Ang mga salitang, nakuha ko na ang gusto ko. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang mga piraso ng puzzle ay nabuo, ngunit ang nabuong larawan ay isang imahe ng kasuklam-suklam na katotohanan. Hindi siya niloko. Hindi lang siya pinaglaruan. Binayaran siya. Binayaran siya ni Ramon para layuan na siya. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso ay may presyo pala. At nabili na ito at itinapon na parang basura. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matindi, mas malamig at mas mapanganib. Galit. At isang matinding kahihiyan. Nakatitig lang si Lika sa kanyang cellphone, ngunit hindi na niya binabasa ang mensahe. Ang masayang balita mula sa kanyang ina ay tila isang nakakainsultong tugtog sa gitna ng isang libing. Ang himala na ipinagpapasalamat nito ay ang mismong ebidensya ng kanyang kahihiyan. Binayaran niya ako. Ang mga salitang iyon ay umikot-ikot sa kanyang isipan, hindi na bilang isang tanong, kundi bilang isang pinal na katotohanan. Ang mga luha niya ay tumigil sa pag-agos. Ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay hindi nawala, ngunit ito'y nagbago ng anyo. Mula sa malambot at mainit na kirot, ito'y naging isang matigas at malamig na piraso ng bakal. Tumayo siya at humarap sa maliit at basag na salamin sa kanyang kwarto. Ang nakita niya ay hindi na isang babaeng umiiyak. Ang refleksyon niya ay may mga matang namumugto, ngunit wala ng luha. Mayroon itong mga labing nanginginig, ngunit hindi sa takot, kundi sa napipigil na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Isang marahas na kilos na tila pagbubura, hindi lang sa luha, kundi sa kahinaan na naramdaman niya kanina. Tinitigan niya ang sarili sa mata. Hindi ako laruan, bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking ang tingin sa kanya ay isang bagay na may presyo. Hindi na siya magmamakaawa. Haharapin niya ito. Hindi para bawiin ang pag-ibig na hindi naman pala totoo, kundi para bawiin ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang dignidad. Nagmartsa siya palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at may bigat.
Hindi na siya ang anino na gumagalaw ng tahimik sa mansyon. Ngayon, siya ay isang bagyo na handang manalasa. Nakita niya si Ramon sa hardin, sa parehong lugar kung saan siya nito winasak kanina. Nakatalikod ito, nakatingin sa malayo, ang mga balikat ay tila may pasang-pasan. Ngunit wala na siyang naramdamang awa. Ramon, tawag niya. Ang boses niya ay matigas at malakas, sapat para mapalingon ito. Nang makita siya nito, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, na mabilis na napalitan ng pamilyar na malamig na anyo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko nang? Magkano, putol niya sa sasabihin nito, ang boses ay nanginginig sa galit. Magkano ang halaga ko sa'yo? Natigilan ito. Ang maskara ng pagiging arugante ay tila nabitak sa isang saglit. Ano nang sinasabi mo? Ang pera, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Ang bayad sa ospital. Ang bayad sa utang namin. Magkano lahat yon? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman kung magkano ang presyo ng pagkatao ko para sa iyo. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pag-aalala, ang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Lika, hindi ganyan. Huwag mo akong tawaging Lika, sigaw niya. Hindi mo ako kilala. Ang kilala mo lang ay isang babaeng madaling lokohin, isang laruan na pwede mong bilhin at itapon kapag nagsawa ka na. Makinig ka sa akin, parang awa mo na. Isang dahan-dahan at mapang-asar na palakpak ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sabay silang napalingon. Mula sa may pintuan ng veranda, dahan-dahang lumabas si Doña Esmeralda, may ngiti sa mga labi na mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Bravo! Bravo! Ang galing na pagtatanghal, sabi nito, pumapalakpak pa rin. Tumingin ito kay Marco, ang mga mata ay puno ng panunuya. Mabuti naman at sumunod ka sa utos ng tita mo, Marco. Natigilan si Lika. Marco. Tita. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang matinding pagkalito. Tumingin siya kay Ramon pagkatapos ay kay Doña Esmeralda. Anong ibig sabihin nito? Bakit tinawag ni Doña Esmeralda na Marco ang hardinero? At bakit tita? Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Marco habang nakatingin ito sa kanyang tiyahin. Tumahimik ka. Huwag mo siyang idamay dito. Umisi lang si Esmeralda at lumapit sa kanila. Huminto ito sa tabi ni Lika, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Marco. Idamay? Bakit hindi? Hindi ba't siya ang bida sa maliit na dula-dulaan mo? Ang pobreng prinsesa na iniligtas ng nagpapanggap na pulubing prinsipe. Humarap ito kay Lika, ang ngiti ay puno ng lason. Kawawa ka naman, Hija. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat para hindi ka na naguguluhan. Ang lalaking ito, sabi ni Esmeralda, itinuro si Marco, ay hindi si Ramon. Siya si Marco Antonio de Villa. Tama ang narinig mo. Ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Corporation. Ang kinabukasan ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Lika. Ang kanyang isipan ay hindi maproseso ang naririnig. Si Ramon si Marco isang milyonaryo. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. At ako, patuloy ni Esmeralda, tinuro ang sarili. Ako si Esmeralda Velez, ang kaawa-awang kapatid ng kanyang ama. Ang tiyahin na itinakwil ng kanilang pamilya. At ngayon, ako ang maihawak sa liig ng mahal mong prinsipe. Sa sobrang pagmamalaki at galak sa kanyang tagumpay, ikinuwento ni Esmeralda ang lahat. Ang pagkakadiskubre niya sa pagkatao ni Marco. Ang pag-blackmail niya gamit ang utang ng pamilya ni Lika. Ang utos niya nasaktan at iwan siya nito. Nakita mo na, sabi ni Esmeralda, hinawakan ang baba ni Lika at pilit itong itiningala. Sa mundo namin, lahat ay laro. At ikaw, Hija, isa ka lang piyesa. Isang kasangkapan. Dahil sa huli, lahat kayong mahihirap ay may presyo. At binili na kita para sa kanya. Binitiwan siya nito na parang isang basahan. Ang buong katawan ni Lika ay nanginginig. Ang galit, ang sakit, ang pagkalito, lahat ay naghalo-halo hanggang sa wala na siyang maramdaman kundi isang malawak na kawalan. Bago pa man matapos si Esmeralda sa kanyang pagdiriwang, isang malakas at baritonong boses ang umalinggaw mula sa pintuan ng mansyon, puno ng otoridad na nagpatigil sa lahat. Esmeralda? Anong kalokohan ang naririnig ko? Lahat sila ay napalingon.
Nakatayo roon ang isang matandang lalaki, nakasuot ng eleganteng barong, may hawak na tungkod na gawa sa kahoy at ginto. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Si Don Alejandro de Villa. Ang mga mata nito ay matalas na nakatitig sa kanyang anak na si Esmeralda, puno ng pagkadismaya. Pagkatapos, lumingon ito kay Lika. Ang matalim na titig ay napalitan ng isang bagay na hindi inaasahan ni Lika, isang pinaghalong awa at paggalang. Ang demonyong ngiti sa mukha ni Esmeralda ay biglang naglaho. Ang pagdating ni Don Alejandro de Villa ay nagpatahimik sa buong hardin. Ang hangin na kanina ay puno ng sigawan at hinanakit ay biglang napuno ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mga mata ni Esmeralda ay nanlaki sa takot. Ang kanyang tagumpay ay biglang naging abo. Aamadi. Nautal niyang sabi, ang pangalan ng kanyang ama ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Huwag mo akong tawaging ama, mariing sabi ni Don Alejandro, ang bawat salita ay may bigat ng granito. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Esmeralda, patungo sa kanyang apo. Marco, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Lolo T. Iyon lang ang nasabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit habang nakatingin kay Lika. Ngunit si Don Alejandro ay hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Ang mga narinig niya mula sa pintuan ay sapat na. Humarap siya kay Esmeralda, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malalim na pagkadismaya. 20 taon, nagsimula si Don Alejandro, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng papalapit na bagyo. 20 taon ang lumipas, Esmeralda, at hindi ka pa rin nagbabago. Ang kasakiman at galit sa puso mo ang siya pa ring nagpapatakbo sa'yo. Akala ko, sa paglipas ng panahon, matututo ka. Pero nagkamali ako. Hindi niya naiintindihan, sigaw ni Esmeralda. Inagaw niyo sa akin ang lahat. Walang inagaw sa'yo, sagot ni Don Alejandro, ang boses ay tumaas na sa unang pagkakataon. Ikaw ang sumira sa sarili mo. At ngayon, pati buhay ng mga inosenteng tao ay gusto mo pang sirain. Tumingin si Don Alejandro kay Lika, na hanggang ngayon ay nakatayo lang, parang isang estatwa na hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang galit ng matanda ay napalitan ng isang malambot at malungkot na ekspresyon. Lumapit siya rito. Hija, mahinahon niyang sabi. Pasensya ka na sa gulong idinulot ng aking pamilya. Walang sino man ang dapat danasin ang mga pinagdaanan mo. Ang kabaitan sa boses ng matanda ang tuluyang bumasag sa pagmamatigas ni Lika. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at kalituhan. Humarap si Don Alejandro sa kanyang mga security na kasama niya. Ilabas niyo si Esmeralda sa pamamahay na ito. At siguraduhin niyong hindi na siya makakalapit pa sa pamilya di Magiba o sa apo ko. Habang kinaladkad si Esmeralda palayo, patuloy itong nagsisigaw ng mga sumpa at banta. Ngunit wala nang nakikinig. Nang sila na lang tatlo ang natira, muling hinarap ni Don Alejandro si Marco. Umuwi ka na sa bahay, apo. Mag-uusap tayo. Pagkatapos ay muli siyang lumingon kay Lika. Hiza, kung may kailangan ka, anumang tulong, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Tumango lang si Lika. Umalis na si Don Alejandro, iniwan ang dalawa sa isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Sa wakas, naglakas loob si Marco na lumapit kay Lika. Lika, sabi niya, ang boses ay basag. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Lika, sandali, pakiusap ni Marco, hinawakan siya nito ng marahan sa braso. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Huminto si Lika ngunit hindi pa rin lumingon. Magpaliwanag? Aling parte, Marco? Ang parte na niloko mo ako sa pangalan mo? O ang parte na ang tingin mo sa akin ay isang bagay na pwedeng bayaran? Hindi totoo yan, mabilis niyang sagot. Ginawa ko yon para protektahan ka. Ang pamilya mo. Natakot ako, Lika. Natakot ako sa kung anong kayang gawin ni Tita Esmeralda. Dahan-dahang humarap si Lika sa kanya. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng sakit. Natakot ka? Ako rin, Marco. Araw-araw. Takot ako para sa kapatid ko. Takot ako sa mga utang namin. Takot ako sa amo ko. Pero hindi ako nanloko ng tao.
Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang 10 beses na mas malakas kaysa sa sampal. Alam ko, mahina niyang sabi. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero totoo ang lahat. Ang pagtulong ko, ang pag-aalala ko, totoo yun. Ang nararamdaman ko para sa'yo, Lika, totoo yun. Tinitigan siya ni Lika ng matagal. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang bakas ng dating Lika, ang babaeng may mabuting puso. Ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng isang bagong katatagan. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa, sabi ni Lika, ang boses ay kalmado na. Pero ang mga kasinungalingan mo, nasaktan ako. At kailangan kong ayusin muna ang sarili ko. Kailangan kong unahin ang sarili ko ngayon. Iyon ang sandaling naintindihan ni Marco. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko. Si Lika, sa gitna ng lahat ng sakit at panloloko, ay natagpuan ang kanyang sariling lakas. Hindi siya agad bumalik sa kanya. Ipinakita niyang may halaga na siya, isang halagang hindi mabibili ng pera. Tumango si Marco, tinatanggap ang desisyon nito. Maiintindihan ko. Maghihintay ako, Lika. Gaano man katagal. Makalipas ang ilang buwan. Ang hardin ng Villa Esmeralda ay mas lunsyan at mas masigla. Si Lika ay naglalakad sa mga pamilyar na landas, ngunit iba na siya ngayon. Ang kanyang damit ay simple pa rin, ngunit ang tindig niya ay diretsyo na. May dala siyang mga libro. Sa tulong ni Don Alejandro, nakapag-enroll siya sa isang universidad, kumukuha ng kursong business management. Sa dulo ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, may isang lalaking naghihintay. Si Marco. Hindi na si Ramon na suplado at hindi rin si Marco na arogante. Siya na lang, si Marco, ang lalaking natutong maghintay at umunawa. Tinupad niya ang kanyang pangako. Hindi niya ito pinilit. Sa halip, naging kaibigan siya nito. Isang taga-suporta. Isang taong handang makinig. Dahan-dahan, sa paglipas ng mga araw, ang mga pader na itinayo ni Lika sa kanyang puso ay unti-unti niyang giniba. Lumapit si Lika at umupo sa tabi niya. Kamusta ang araw mo sa opisina? Tanong niya. Ngumiti si Marco. Mas maganda na ngayon dahil nandito ka na. Nagtawanan sila. Isang tawang magaan at puno ng pagmamahal na nabuo, hindi sa kabila ng mga kasinungalingan, kundi dahil sa katotohanang natagpuan nila pagkatapos ng lahat. Inabot ni Marco ang kamay ni Lika. Salamat sa pangalawang pagkakataon, sabi niya. Tinitigan siya ni Lika, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat din sa pagpapatunay na karapat-dapat kang bigyan ng isa pa. Ngumiti si Lika, isang ngiting buo at puno ng pag-asa. Handa na akong diligan ang ating bagong simula. Sa ilalim ng puno kung saan nagsimula ang kanilang hindi inaasahang pag-uusap, sa gitna ng hardin na naging saksi sa kanilang sakit at pagbangon, nagtapos ang kwento sa isang matamis na halik. Isang halik na nagsasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa pagpapatawad, pagtitiwala, at sa katatagan ng pusong handang maghintay at magsimulang muli. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Lika at Marco. Mula sa aming puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong pagsubaybay at pag-antabay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Lika at Marco ay isang emosyonal na biyahe rin para sa amin. Bawat sakit na kanilang naramdaman, bawat luhang pumatak, at bawat ngiti ng tagumpay ay tila ba aming naging karamay. Sa kanilang kwento, muli nating napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, sa estado sa buhay, o sa opinyon ng ibang tao. Ito ay nasusukat sa halaga na ibinibigay natin sa ating sarili, ang katatagan na tumayo muli matapos madapa, ang lakas ng loob na magpatawad sa mga nagkasala, at ang hindi natitinag na pag-asa na sa bawat madilim na gabi, mayroong laging naghihintay na magandang umaga. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso mula sa paglalakbay ni Lika at Marco? Ibahagi niyo naman sa amin sa comment section sa ibaba. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.